Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. Nandito tayo sa Green Hills, sa Wakwak Green Hills, sa dito yan Mandaluyong, at dadalhin po natin sa may Villa Carolina subdivision sa may Tunasan, Muntinlupa. Dito na tayo, dito na rin sila. Skyway po tayo? Apa? Sige po.
dapat bali naman kayo. Magandang hapon po. Hindi po sila members ng PINI. Sila po ay mga abogado na po sila. Okay. Hindi para nila maganda. Ano gagawin natin dito? Sorry na ba? Hindi ako sanay. Hindi ako sanay po nyo ng ibang maganda. Para kailangan na natin tapusin ang pagkata. Okay, pwede po yung number. Aba, Ako na pala partner. Partner, pwede ka na umuwi. Exit ka na lang. Over there, partner. Salamat naman sa lahat at sa mga joke lang. But anyway, okay. Let's talk about it's a wonderful opportunity. Pwede po ba bibili o ginaan mga Filipino. So, nabanggit po ni partner. Nabanggit ni partner na talaga naman dito po. Okay ba? Pero, maganda ko siya sa mga Pero dito tayo sa mga ngayon, na marami po na mga OFWs natin, yung mga totoo na, overseas working workers, na naiipit po dito sa Sigalon, PLA. Majority ng ating OFWs ay also sa mga region. correct. So ngayon po, na ganitong sitwasyon, meron pong baka para mga pamilya natin ngayon, hindi lang po ito limitado sa OFWs, hindi sa mga anak nila, para po magkaroon kayo ng panibagong pagkakataon kumita ng pera dito po sa Pilipinas. So para po mahimay yung mga steps. So yung toll gate, ikakash ko na lang, no? Nakalagay po dito sa batas na ito ay Ngayon nga pala, hindi pala nagkano sa Gcash. Oh, mamaya po, sasamahan ko na lang. Pwede ba sila makakuha ng sobrang laking pera wala ng gobyerno para makapagpulit ng negosyo? Okay, bukod doon sa, ngayon kasi, nagkaroon ng parang repatriation, nakarapan, hindi lang siya mga opportunities for local employment, pero yung opportunities for overseas employment. Bukod doon sa mga katroma, mga OFWs na ayaw balik sa kanilang pinanggalingan sa Middle East, binibigyan sila ng option ng gobyerno. Pero 2 billion po, pero 2 billion piso bond na nakalaan para sa mga OFWs para kanilang puhunan magsimula ng ating maliliit na negosyo, kaya nga barangay micro business. So, pero dito, kailangan bago na ma-avail yung benefits dito, dapat tandaan ninyo, number 1, yung asset ay dapat hindi lalampas sa 3 million. Pero kay Attorney Ira muna at Attorney J, ano pa yung ibang mga dapat na requisite for the barangay micro business enterprise? Doon sa tayo sa supply na ito, ano po dapat nilang maibigyan? Thank you po, Danny Noel. So, ito po barangay micro business enterprise natin. Siyempre, tumutulong po ito sa mga maliliit na negosyo sa mga barangay natin. And tama po sinabi po ni Atty. Noel na maganda po dito sa batas na to ay pwede pong mag-apply ang any na negosyo which involves processing, manufacturing of any commodity. Tapos po, dapat po, it will not be more than 3 million pesos excluding land po. Yes po. Ang ibig po sabihin nito, kunwari po ang negosyo nila kayo tayo sa isang lupa, pero ang lupa niyo po ay more than 5 million, pero ang capital po ng negosyo niya ay 3 million, pasok pa rin po kayo dito. Yes, tama po. Pero kailangan din po natin magdaan na yung masama din yung mga license by government, ng mga abogado po. Exempt or hindi kayo makakuha ng kahit na meron kayong home office, hindi yan considered the barangay micro. Yung mga lisensya, accountant, engineer, the architect Marvin Riabad, hindi yan kasama. Pero isa pa, nagdag ko lang, so less than 3 million, nabanggit na nila, excluding land, yung sinasabi na ano yung uri, mga retail, mga sari-sari store, maliit na negosyo. Kaya house, mga ganun pwede. Oo, yan. Pwede yan. Bukod doon, less than 10 ang empleyado. So, tandaan natin yun. So, yung mga nag-iisip na maliliit na negosyo, may tindera kayo, isa, dalawa, pasok po kayo dito. Pero dapat, ang sinasabi ng batas, dapat mag-registro kayo sa barangay at sa inyong local government unit para maka-avail kayo. Ito kasi, yung halimbawa, less than 10, isa sa mga malaking benepisyo dito, hindi ninyo kailangan sundin yung minimum wage. Dapat dito ay sa kabila, sir.
Palas Piñas. Hindi, magkano tayo sa market na yun. Tayo na dito ano. Yes, Partner, no? Binibigyan natin ng panibagong pag-asa itong mga akala nila may ticket na sila forever sa Middle East, pero may options sila dito. Pero paano po ito? Siguro iniisip nito na ano, nasa baba tayo. Employers dito sa bansa para makapag-avail po kayo ng service na ito. Paano po kung kayo returning of W or makuna, kontrata, hindi kailangan party kasi ito kailangan isang meron kang naiisip na magandang negosyo at karaniwan. Ngayon makikita ninyo, tingin lang kayo sa paligid. Ano ba yung kailangan ng pamayanan? Kailangan ba na halimbawa bigas, pwedeng retail na bigas, laging kailangan yan. Gulay, isda, kung malapit kayo sa dagat, malapit kayo sa mga taniman ng gulay, ayan, pwede kayo magnegosyo sa inyong barangay. Party. pero ito po yung option ko sa mga OFWs na ayaw na maging OFW. Pero yung pamilya nila pwede pa rin, partner. So, kung bakit dagdag na kita, para makita nila, halimbawa, kung kumikita, lumalagay ng negosyo, baka hindi na kailangan mag-abroad. Or kaya kahit nag-abroad, may dagdag pa rin silang kita. Oo, ganda ng ganun concept mo. Okay. Pero paano po itong mga ganitong proseso? May bayad po ba kapag kayo ay mag-process na? May initial ka po bang iluluwan na pera para dito before nyo makuha yung capital na ibibigay ng gobyerno under this law? Under this law, ang processing fee lang ay 1,000. Pero, oo, exempt din siya, partner, sa business income taxes. So, hindi mo rin kailangan magbayad. Pero habang nananatiling maliit, siyempre pag lumaguhan, Dito kayo pinadaan. siyempre kailangan mo lang Oo. magbayad ng tamang buwis. Pero maganda kung nagsisimula ka, di ba? Wala kang yung usual na mga hirap na mga business owners ay hindi mo kailangan suugin. Oo. So, paano kung ganito? Dalawa kayong pagkasama kayo. Pwede po ba yun? Na 3 million kayo, whatever magkano pwede nyo makuha? Separate po yan? Oo, kasi hindi naman siya limited sa, kasi assuming na magkahiwalay, halimbawa tindahan, magkahiwalay na shop, repair shop, yung isa ay retail trade, nagtitinda ng cellphone, accessory, diba? Pwede yun. Okay. So, paano po kung for example po ayaw mo mag-business na kung saan ka nakatira? Wala sila, hindi siya masyadong hindi sila masyadong strict with the location? Oo, Okay. hindi naman, kasi wala naman sa batas na distinction. Siyempre, kung nasaan ka, kailangan mo rin mag-comply dun sa lokal na pamahalaan. Pero ang sinasabi ko dito, utos din ng batas. Turo nyo lang po kung in advance kung may alam kayong daanan po. Kasi hindi ko kabisado dito, sinusundan ko lang po itong sinasabi niya po. Yung registration, pagkuha ng lisensya, pagkuha ng business permit, ay madalian na. Okay, let's talk about the process. The map. Paano po ba? Ano po dapat pinagpakita mga dokumento sa mga gusto na pong pumunta tomorrow? Yes, go ahead. Tama po yung sinabi ni Attorney Noel na 1,000 lang po yung registration fee. And sa katunayan po, ang Sige, ginagandahan tayo po ng magdadam, batas na to, pagpagano. pinapadali po kasi Diretso ng na batas lang. mismo, Kasi inuutosan dito po pala ng yung batas, dadaan. yung mga LGU, Pinapakaliwa po tayo. napadaliin ang Sige, proseso. sundin mo na Ang ngayon, sir. kailangan lang po nilang gawin, pumunta po sa Office of the City Tayo Treasury, po kanina, sa dire-diretso LGU na. po Tas Hindi ko nga po alam, sir. Dito tayo tinuro po. at mag-apply po ng Certificate of Authority. Doon po sa Certificate of Authority natin, doon po natin ipo-prove na ito lang po ang capital namin, hindi po lalagpas ng 3 million. Pero wala pong sobrang daming processes, wala pong sobrang daming requirements na kailangan para po tayo mag-apply ng Certificate of Authority. Kailangan niyo po ba ng parang permission certification from OWA, DMW na kayo po ay OFW? Hindi na po kailangan yun. Yes po, ganun po kadali yung proseso nitong PMBEs po natin. Go ahead po. Kagandahan po niyan, eligible to register po ang kahit sinong tao, natural or juridical. So yun lang po ang kailangan para makapag-register. At along with the additional requirements po by law. So by juridical, sabi ni Attorney Ira, pwede rin kayo, o halimbawa maliit yung mismo kapital, pwede kayo maggrupo, pwede kayo mag-kooperatiba, pwede kayo magsamahan, magkakapit bahay, pwede kayo magkatak-patak, ipunin niyo yung iba ginagawa ngayon, yung community pantry. Pero po yung community pantry kasi, yung mga sobra na ibinibigay, baka hindi sustainable. Baka gusto ninyo magnegosyo, kailangan ng inyong
pamayanan, mas mababang maibibenta dahil mas mababa ang puhunan, mas mababa din pasweldo sa empleyado. So, lahat ay makikinabang. Okay, let's talk naman kung magkano po ang pwede nyo makuwang tulong sa gobyerno. Ibang usapan yan. Nasa 200 million din ba yan? Parang yung nakuha ng iba sa blood control. Partner, noong nagkaroon ng caravan, ating iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pinangunahan nito dito sa Quezon City, ni Mayor Joy Belmonte, bukod pa, nandyan yung mga secretary ng DMW, Secretary Hans Kakdak, nandyan din yung secretary ng Drop na natin sila. 22. Yan ay Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. Paalam po. business taxes, pero lahat po ng labor laws applicable, including yung right to security of tenure ng Ay, mga talaga? workers. Pati SSS pa dapat eh. SSS, pag-ibig, PhilHealth. Okay. Maganda po yung maganda po yung punto. Ano po mangyayari? Yung po sa mga Barangay micro matutulog na tayo after na ng pagkaprograma ko na ito po. Ano daming BNB, yung mga business owners yun na lang. Ang marami ko po makinig na huwag ka na happen. Bago yung panabulian, no? Yung negosyo, ano po ang saksyon? Kasi po kapag kahit hindi po nabigyan benefits na entitled yung employees nyo,